Hi guys, so let's do some basic transit reading. So, May 5 to May 7, meron tayo tinatawag na Mercury square in Pluto. So, affected ang big six mo. So, that's your Sun, Moon, Rising, Mercury, Venus, and Mars. If you have placements dun sa houses na yon ng Taurus, Scorpio, Leo, and Aquarius, listen to this, okay? So, during this time, sa Mercury square in Pluto, so magkakaroon ng may mga tension in terms of pag-iisip mo at makikipag-communicate mo sa ibang tao. So, medyo on the good side naman kasi, magkakaroon ka ng more ideas papaano ka mag-formulate ng mga actions mo, ng mga plano mo, and andoon din na medyo on a negative side, pwede ka magkaroon ng mga conflict of interest. So, itong aspect na 'to nag-open din siya ng mga possibilities ng mga deep transformation sa way ng pag-iisip mo. Now, in terms of your work, medyo may possible dispute lang ha sa different approach natin with other people. So, baka mamaya mahirapan din kayo makipag-negotiate sa mga tao or maghanap kayo ng tinatawag nating point of compromise. So, this will be a part of you. They will have a strong analytical research and solving complex tasks. So, medyo mas sharp ang magiging pag-iisip nyo in terms of handling a lot of things. Now, in terms of your relationships naman, medyo baka maging iba yung dating. Kahit yung mga simpleng words na gagamitin mo, baka mamaya maging negative yung dating sa kanila. So, andoon din magkaroon ka ng drive na parang gusto mo na patunayan lagi yung gusto mo para sa sarili mo. So, be more gentle. Minsan mas piliin natin yung sinasabi nga na mas pipiliin natin minsan yung maging mabait kaysa maging tama. Of course, case to case basis 'yan. So, kung mamaharapatin, kung hindi kailangan na mag-escalate or maging direct masyado, try to be calm as much as possible. So, I hope nakatulong yung mga transit readings sa'yo. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share. So, magkikita tayo sa next videos natin. Bye!